So yan, habang nag-aantay tayo mga Kenjel, ihanda natin yung passport. So tulad po ng sinabi ko, ganito po siya magbigay yung mga officer mga Kenjel. Yung ganyan Okay na po siya, proceed na pa tayo mga Kenjel. There you go. So una, tanggalin natin yung eyeglass, then mag-greet po tayo sa officer mga Kenjel. Good morning, sir. Yan. Woohoo! Ang Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So Canada Immigration o Canada Border po tayo, mga Indian. So yos. So yan mga Kenjel, nag-stop kami dito sa highway at may Aurora, yung Northern Lights. Hula ho mga Kenjel, ito naman po yung lingkod, yung katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So mga Kenjel, nandito tayo sa couch at nag-stop over lang tayo dito at check natin yung mga passport natin at saka yung mga window, yung mga cover sa window kasi ibababa po yan kasi sa border. So ito po mga Kenjel yung Couch Alberta mga Kenjel. Yung mga Kenjel Couch, the gateway to Alberta. Kasi boundary na po kasi dito ng US tsaka Canada or Montana, Alberta. So tara po, cross na tayo ng border. Kaya mga Kenjel, may duty free dito sa right So open siya mga Kenjel ng 7 AM to 7 PM yung duty free shop dito po sa Couch Alberta. So yun mga Kenjel, at approaching na tayo ng port of entry dito sa Canada-US border dito sa Couch Alberta. So yan po yung unang building niya mga Kenjel, yan yung Canadian side. Yan po yung Canada Border Services Agency, CBSA office. Hindi po tayo lalagpasan po natin yan mga Kenjel kasi hindi dyan tayo magpapaalam. Pagka po mag-entry kayo ng Canada, dyan kayo mag-e-entry. Since din naman sa US tayo magpapaalam kasi mag-e-enter tayo doon tayo pupunta sa US, sa US Custom and Border Protection. So mga Kenjel, at may pila kasi since na ito ay major, ito yung primary entry ng mga car papunta sa US. Dahil sa right po yung mga mga Kenjel, yan yung mga truck. Dito naman po sa left, yun yung mga smaller car. So antayin natin yung turn natin bago tayo mag-proceed kasi may mga sinundan tayo, siguro 3 pa yatang car mga Kenjel. So yan, habang nag-aantay tayo mga Kenjel, ihanda natin yung passport. So tulad po ng sinabi ko, ganito po siya magbigay yung mga officer mga Kenjel, yung ganyan So yan, ganyan. So, yung first page, yung kung nasaan yung mukha, yung sana yung mukha, ganyan, ilalagay nyo po yung ganyan. Para pagka buklat i-open po ng officer, madali na lang po, igaganyan lang, ganyan lang niya So para at least masaya siya, hindi siya may stress. Kunti lang yung mga mabilis lang kayong ma-question. Baka may stress pa siya mga Kenjel, baka matatagalan tayo lalo sa border. So antayin natin yung may sinusundan tayo. So yan mga Kenjel, may stop sign. Wait natin matapos yung sinusundan natin, then saka tayo mag-proceed. So kailangan nating sumagot po ng maayos at maging honest po tayo lagi.
At wala pa yung mawawala kung sabihin natin lahat. Tapos yun yung mga daming camera mga Angel. Oh. So okay na po siya. Proceed na po tayo mga Angel. There you go. So una tanggalin natin yung eyeglass. Then mag-greet po tayo sa officer mga Angel. So ayan mga Angel, approaching na tayo. At kailangan wag po tayong kabahan para makapagsagot tayo ng maayos mga Angel. Presence of mind lang po. Good morning, sir. Pull up a little more, roll that. Oh, yeah, sure, yeah. You can roll it back up. Where are you going? We're going to Colorado, sir. Colorado. In Telluride, Aspen to see the foliage, the fall season, and visit the city of Denver, and then come back to What are Canada. you gonna be down for? Around 5 days. Any alcohol in the vehicle? Tobacco, Nothing, sir. fruits, vegetables, nothing. Nothing, sir. Yeah. Oh, fruits, banana. Okay. Yeah. How much money are you traveling with? Money, mostly on the credit cards. Vacation. Yes. We are going to take advantage of the weather before the snow comes, and probably any day. All right, sir. There you go. Have a safe trip. Okay. Thank you so much, sir. Have a good one. So, yun mga Angel, at very simple yung question. Sabihin nyo lang po kung saan kayo pupunta, at saka kung saan kayo mga ilang araw. Tinatanong yung pera, mostly sinasabi namin credit card lang mga Angel, kasi usually naman high-tech na tayo ngayon, tap-tap lang natin, insert lang sa machine. At mas pagka-cash po kasi may sukli-sukli pa yun mga Angel, kaya mas maganda kung card na lang lagi. So yun mga Angel, at nakalagpas na tayo at US na naman tayo ulit at pupunta pa tayo ng Colorado mga Angel. Kasi balita ko maganda po yung autumn doon, yung fall, yung mga kulay po ng mga bundok. Especially dito sa Telluride, sa Aspen, at saka dito sa may bisitahin natin yung city ng Denver mga Angel, yung capital city ng Colorado. Then dahil kulang na naman tayo ng araw, hindi sapat yun, kaya yun lang muna yung pupuntahan natin. At saka baka humapyaw lang tayo dito sa Oklahoma o kaya Kansas mga Angel. Picture lang tayo sa boundary. Depende sa oras na yun mga Angel. So yun. At una pong gugawin natin, tulad ng sinabi ko, iset na natin yung unit system natin sa US metric system, dahil mileage po ang ginagamit dito at hindi tayo malito sa mga units nila. So stop over muna tayo dito mga Angel at iset natin. So ayan mga Angel, at isa-set na natin sa metric system po yung mga ano natin. Yan. So pupunta tayo ulit dito sa settings po ng car natin. Pagka po digital po yung dashboard ninyo mga Angel, ayan, high-tech naman po yung mga car ngayon. So ganyan po yung style. So hanapin nyo lang po yung US. Matik na po yan, magre-reset. Ayan na, nag-reset na siya mga Angel. Tapos Fahrenheit na po yung temperature. Mileage na po yung miles na po yung distance. So ayan mga Angel, at tapos na tayong iset yung mga units natin sa US metric system, at tuloy-tuloy na po tayo mag-drive dito sa I-15, dito po sa Interstate 15 mga Angel. So isang freeway po yan from north to south po ng US, dito sa western area ng US. From ano po ito mga Angel, so I-15, nabanggit ko na po ito noon sa mga nakarang vlog natin, from the border po ng Couch, Alberta, and then dito sa Sweetgrass, Montana, all the way po yan mga Angel doon sa city ng San Diego, California. So mahaba po ito mga Angel. So around more than 2,300 kilometer po yung haba nitong I-15.
So dadaan po ito ng state po ng Montana from the north, and then Idaho, dadaan po ng Nevada, dadaan po yan ng Utah, Arizona, and then all the way po sa California. So dadaan po sa mga major cities, dito po sa Great Falls, Montana, dito po sa Helena, yung capital city po ng Montana, and then dito po sa Salt Lake City, yung capital city po ng Utah, and then papunta na po yan doon sa Nevada, mga ka-angel. And then dadaan po yan ng California, babagtasin niya po, dadaan po yan ng Los Angeles, California, and then all the way po yan sa San Diego, California. Pagka po galing kayo ng Alberta, mga ka-angel, ay ito lang po yung babagtasin ninyo, o dito po kayo dadaan sa I-15, ay hindi po kayo maliligaw, mga ka-angel. Pag pumunta po kayo ng California, dire-diretso na lang po ito, sundan nyo lang po yan, ay makatutumbok niya yung California. So dito kami usually dumadaan pagka pupunta kami, mag-drive kami ng California, mga ka-angel. So especially po nung pumunta kami ng Los Angeles. So I-15, mga ka-angel, ay yan, very convenient. At dugtong po ito, mga ka-angel, pag after po ng border ng Canada-US border sa Couch, ay yan naman lang po yung Alberta 4 or yung Alberta Highway 4 na all the way po yan sa Lethbridge City, Alberta, yung dugtong nitong Interstate 15. So mga ka-angel, at mag-stop over muna tayo dito sa rest area, at relax, chill muna tayo, washroom like that, para makapag-stretch po tayo dito sa area na ito, mga ka-angel, sa Montana. It's upside down. Dito ang kagandahan dito sa US, mga ka-angel, pagka mga rest area, malalapad po yung parking, tapos may mga malalaking washroom, parang may mga picnican area. Ito po yung napansin ko dito sa US. Angel, hello. You are in a bear country daw, so maraming bear siguro dito, mga ka-angel. Nag-stop over muna tayo dito, Ihi, mga ka-angel, sa Montana, bago mag Great Falls City. Yan, may paligid, mga ka-angel. Maganda yung mga ano dito, mga ka-angel, yung mga rest area o stop area, kasi may parang may mga ganyan sila, ganyan, pwedeng kumain, ganyan. Saka doon, may mga yellow, yellow na dito. Kaya mga ka-angel, pwedeng kumain. Naglalagay talaga sila dito. Pansin ko sa US, naglalagay talaga ng mga ganito. Meron din sa Canada, some parts. Mga ka-angel, nag-yellow, mga ka-angel, rattlesnake, mga ka-angel, yan, yan yung mga rattlesnake dito, sa Montana. Ayan, I-15, dito tayo galing, mga ka-angel, yan, all the way po yan sa California, mga ka-angel. Dito na po yung Couch, ng Calgary. Ayun dyan, malinis din yung mga CR nila, Yan. Hindi siya nalinisan talaga nila. Ayos dito, mga ka-angel. Stop over kayo dito pagka pupunta kayo ng So yung mga ka-angel, at mag-drive na tayo ulit, at dito pa rin tayo sa I-15, at all the way po tayo sa Great Falls City, Montana. Isang major city sa Montana na madalas nating ma-stop overan, mga ka-angel, kasi along the way lang po kasi siya, at dito of course sa I-15 po siya, kaya madadaanan po natin lagi yung Great Falls City. Yung Great Falls City, mga ka-angel, ay parang Lethbridge City or mga Red Deer City, mga secondary city ng Montana. Kaya mga ka-angel, at nasa Great Falls City na tayo. So ayan, mga ka-angel, at dito sa Montana, mga ka-angel, yung capital city niya is yung Helena, Montana. Nagpunta na rin po tayo dyan, pero yung biggest city niya is yung Billings City. So hindi pa natin napuntahan yung Billings City. Maybe some other time bisitahin natin yung biggest city ng Montana at ma-explore natin. At mga ka-angel, additional information, yung Montana, mga ka-angel, ay pinaka pang-lima yata, pang fourth largest state by land area. So malaki po yung land area niya. So siyempre, of course, yung mga malalaki, yung Alaska, yung Texas,
Andyan yung California, yan po yung mga malalaking mga state. Tapos ito yung Montana, malaki din po. At population niya maliit lang mga ka-angel, at mga more than 1 million lang po siya. So at dahil lang mga bundok-bundok, pero andyan po yung mga Yellowstone mga ka-angel, andyan po yung Berthoud Highway na napuntahan na natin, at i-picture na natin yan. So maganda, yan yung Glacier National Park mga ka-angel na Mala Jasper, na pinuntahan na rin po natin yung Going to the Sun Road dito sa Montana rin. So tingnan nyo po yan sa mga past videos natin at magkaroon kayo ng idea kung ano po yung mga napuntahan namin dito sa Montana na. Maganda ang Montana mga ka-angel. Pala Alberta rin siya. Wala rin pong mga sales tax mga ka-angel. Yung mga grocery ay pagkano po yung nabibili nyo o a price po na nakikita nyo sa supermarket, ay yun na rin po yung babayarin ninyo. So wala siyang mga GST kumbaga sa Canada sa term. So andito tayo sa downtown ng Great Falls City mga ka-angel. Ayan, maraming magaganda rin po yung mga puno mga ka-angel, oh. Yung mga nag-yellow siya. Maraming establishment mga ka-angel, maraming mga casino, marami mga ka-angel dito sa Great Falls City. So alam niyo po yung Montana mga ka-angel ay pinaka largest population ng mga grizzly bear, yung mga bear mga ka-angel. So dito marami talaga dito sa Montana mga ka-angel, mga grizzly bear, at napansin na rin po natin yan, at kabi-kabilaan po yung mga sign ng warning sign na may you are a grizzly bear country, mga ganun na sign dito sa Montana. Napunta kami ng Going to the Sun Road dito sa may Glacier National Park, dito sa may mga Yellowstone area, ay may mga sign po talaga ng ora yung mga gas nila mga ka-angel, oh. 3.18 yung regular per gallon. So, okay dito sa Montana talaga mga ka-angel. May casino rin sila mga ka-angel, oh. Iba't ibang mga hayop din po ang nandito mga ka-angel. Yung mga wolves, mga coyotes, moose, mga buffalo, mga elk, antelope, fox, mga grizzly bear, mga ganun. Iba-iba sa mga hayop ang nandito sa Montana, kasi mountainous po siya. From I think the Spanish word montana, it means mountain ang ibig sabihin, kaya ganun ang pangalan na Montana. At totoo naman po talagang bundok-bundok po yung especially po dito sa malapit sa boundary na po sa Canada. Marami bundok-bundok po talaga siya mga ka-angel, mga Rocky Mountain, mga ganyan. So hopefully mga ka-angel, by next year ay makakapag-camping tayo dito sa Montana with the friends, at para ma-explore po natin yung kagandahan po ng Montana when it comes to campsite. Kasi meron tayong mga naging friend o kakilala nakapagkwento na maganda raw po mag-camping dito. At one more thing mga ka-angel, tulad ng sinabi ko, pagka yung mga past videos, pagka nagta-travel kayo o like for example dito sa Montana, wag na kayong magdala ng mga kung ano-anong mga mga fresh fruits or fresh meats like that or isda. Dito na lang po tayo bumili sa Montana kasi wala pong sales tax at mura lang naman po yung mga bilihin dito. At no problem, hindi siya mahal. At sa gas din po mga ka-angel, mura din po ang gas dito mga ka-angel. Pag kayo convert nyo, compute nyo po yan, lumalabas po na 1.1, 1.2 per liter Canadian dollar yung presyo ng mga gas dito sa Montana mga ka-angel. Mura dito, kaya no problem pag nagta-travel po tayo dito at hindi po magastos, kumbaga makakatipid pa sa Montana area. So ayan mga ka-angel, tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-angel. Heading po tayo sa Colorado, pero dadaan tayo ulit dito sa Wyoming area sa Berthoud Highway, at saka dadaanan din natin yung Yellowstone. Nabibisitahin natin yung Grand Prismatic na hindi natin napuntahan nung last time na nagpunta tayo kasi kulang na po ng oras. At dadaan tayo ng Idaho, mga Arizona pa rin kasi yun po yung way. So mga ka-angel, stop tayo dito at bibili tayo ng grocery at ipakita ko sa inyo kung gaano kamura ang bilihin dito. So pansamantala ko munang i-stop yung video at itutuloy natin sa sunod na video yung USA escapade natin, especially sa Colorado. At ingat po kayo lagi. Ito po yung lingkod yung katropat kalakwatsa, Kuya JJ. Thank you very much po. Angel, sa Great Falls City tayo. Bili tayo ng itlog.
kasi bawal sa border po yung price. Mura lang po kasi dito. Tignan natin kung gaano kamura yung mga ano dito, yung mga price, kasi walang sales tax po dito sa Montana. Ito po yung Super One, yung mura dito sa US, especially sa Montana area. Tara po. Tama, Angel, papasok tayo dito. Ang maganda pa mga Angel, 24 hours. Yan ang maganda. Hindi ka problema. Grocery na 24 hours mga Angel. Super One. Mga ka-Angel, dito po yung Biscuit Basin na sumabog na geyser noong July. So binalikan natin at tingnan natin yung itsura.